Akala ng lahat, baliw si Elena, dahil sa kanyang kakaibang ugali. Hilaw na gulay lang ang kanyang kinakain. Walang luto, walang init, wala ni isang pirasong tinapay o kanin. Pero nang malaman nila ang tunay na dahilan, napaiyak ang lahat. Walang nakapagsalita. Ang kwentong ito ay magpapabago ng inyong pananaw sa buhay. Malamig ang simoy ng hangin sa maliit na bayan ng San Isidro. Dito, kilala ang bawat isa. Walang sekreto na hindi nalalaman ng kapitbahay. Kaya naman nang dumating si Elena Torres kasama ang kanyang asawang si Miguel at ang kanilang 6 na taong gulang na anak na si Sofia, agad silang naging pag-usapan ng buong barangay. Hindi dahil sa kanilang itsura o sa kanilang yaman. Wala naman silang dalang kayamanan. Simpleng pamilya lang sila na lumipat mula sa Maynila, naghahanap na mas payapa at mas murang lugar para manirahan. Si Miguel ay nagtatrabaho online bilang graphic designer, kaya kahit saan sila tumira, may hanap buhay sila. Si Elena naman ay dating guro, pero nang magkaroon si Sofia, nagresag na siya upang maging full-time na ina. Ang una nilang napansin ng mga kapitbahay ay ang kakaibang buhay ni Elena. Mabait naman siya, ngumingiti kapag bumabati, sumasagot na magalang kapag kinakausap. Pero may kakaiba sa kanya. Hindi siya kumakain ng normal na pagkain. Si Aling Nena, ang kanilang kapitbahay sa kanan, ang unang nakadiskubre nito. Isang hapon, nag-anyaya siya ng merienda. Nagluto siya ng kanyang espesyal na adobo at sinangap. Nag-ayos pa siya ng mesa, nakahanda na ang mga plato at kubyertos. Pero nang inanyayahan niya si Elena, tumanggi ito ng marahan. "Salamat po, Aling Nena, pero hindi po ako kumakain ng luto," sabi ni Elena habang ngumingiti. Nagtaka si Aling Nena. "Ha? Bakit naman? May allergy ka ba, iha?" "Hindi po, sadyang hilaw lang po ang kinakain ko. Gulay at prutas lang po." "Salamat po ulit." At doon na umalis si Elena. Iniwan ang nagtaka at bahagyang nasaktan na si Aling Nena. Kumalat ang balita. Sa palengke, sa simbahan, sa tindahan ng sari-sari, pag-usapan si Elena. Sinabi ni Aling Nena sa kanyang mga kaibigan, at naging bola de nieve na ang tsismis. "Baka vegan yan," sabi ni Mang Tonyo, ang tindera ng isda. "Hindi pati luto na gulay, ayaw." "Hilaw lang daw," sagot ni Aling Nena. "Ay, baka kulam yan." May sumpa siguro, bulong ni Aling Diding, ang pinakamaitis sa barangay. Pero ang pinakanakakataka, kahit si Miguel at si Sofia, normal na kumakain. Nakita ng mga tao na bumibili si Miguel ng karne, isda, at kanin sa tindahan. Nakita rin nila si Sofia na kumakain ng lollipop at biskwit. Pero si Elena, palaging may dalang malaking eco bag na puno ng kamatis, pipino, labanos, lettuce, apples, at iba pang hilaw na prutas at gulay. May mga nakakita rin sa kanya sa kusina. Nakatalikod siya sa bintana, pero kitang-kita pa rin. Kinakain niya ang mga hilaw na gulay na parang salad, walang dressing, walang asin, walang sausawan. Minsan, amoy na amoy ng kapitbahay ang sariwang pipino at kamatis na kanyang kinakain. Parang hayop lang, bulong ng iba. Kawawa naman si Miguel, siguro napilitan lang magsama sa ganoong klase ng babae, sabi ng iba pa. Pero kahit ano pang sabihin ng mga tao, tahimik lang si Elena. Hindi siya nakikipagtalo. Hindi siya nagpapaliwanag. At tuloy lang siyang namumuhay sa kanyang paan. Umaga, hapon, gabi, hilaw na pagkain lang ang kanyang kinakain. Isang araw, habang naglalakad si Elena pauwi mula sa palengke, nilapitan siya ni Aling Bebang, isa sa mga matatanda sa barangay at may mataas na respeto dahil matagal na siyang naninirahan doon. "Elena, iha, sandali," tawag niya. Huminto si Elena at ngumiti. "Opo, Aling Bibang. Totoo ba ang nairinig ko? Hilaw lang talaga ang kinakain mo?" Tumango si Elena nang walang pag-alinlangan. "Opo." "Bakit naman ganoon, iha? May sakit ka ba? Kailangan mo ba ng tulong?" Napayuko si Elena. Sandali siyang nanahimik. Sa mga mata niya, may lungkot na sumilay, pero mabilis din itong nawala. "Wala po, Aling Bibang. Okay lang po ako. Pasensya na po kung nag-alala kayo. Hindi ba mahirap yan? Paano ka nakakakuha ng lakas?" "Nasanay na po ako," sagot ni Elena. At muli, yumuko siya bilang paalam at nagpatuloy sa paglalakad. Nanatiling nakatayo si Aling Bebang, naguguluhan at nag-alala. Alam niyang may malalim na dahilan si Elena, pero hindi niya mabasa kung ano. Habang lumilipas ang mga linggo, hindi humina ang tsismis. Pero may ilang tao na nagsimulang magtaka, hindi sa kakaibang ugali ni Elena, kundi sa kanyang mabuting kalooban.
Nakita nila kung paano niya alagaan si Sofia ng buong pagmamahal. Nakita nila kung paano niyang linisin ang kanilang maliit na bakuran tuwing umaga, kung paano niyang ngitian ang mga bata na dumadaan, kung paano niya tulungan si Miguel sa mga gawain sa bahay kahit pagod na siya. Nakita rin nila na laging payat si Elena. Hindi payat na sexy, kundi payat na halatang hindi kumakain ng sapa. Maputla ang kanyang balat, may malalim na bilang sa ilalim ng kanyang mga mata. Pero hindi siya tumigil. At tuloy pa rin siyang gumagalaw, gumagawa ng mga gawain, nag-aalaga sa kanyang pamilya. Isang hapon, sumugod si Sofia sa bahay ni Aling Nena. Umiyak ang bata, halos hindi makahinga. Aling Nena! Aling Nena! Sigaw niya. Lumabas agad si Aling Nena. Hala! Anong nangyari, Sofia? Si Mama. Bumagsak si Mama sa kusina. Hindi siya makagalaw. Tumakbo agad si Aling Nena kasama si Sofia. Pagdating nila sa bahay ni Elena, nakita nila ang babae na nakahiga sa sahig, maputla, halos walang buhay. Walang malay. Miguel! Miguel! Sigaw ni Aling Nena. Lumabas si Miguel mula sa kwarto. Nanlaki ang kanyang mga mata. Elena! Tumakbo siya at niyakap ang kanyang asawa. Elena, gising. Gising ka. Pero hindi gumagalaw si Elena. Kaya agad nilang tinawagan ang emergency hotline. Sa loob ng ilang minuto, dumating ang barangay health workers at dinala si Elena sa pinakamalapit na klinika. Kasama ni Miguel si Elena. Naiwan si Sofia kay Aling Nena, umiyak pa rin, takot na tako. Okay lang yan, anak. Okay lang si mama mo, bulong ni Aling Nena habang niyayakap ang bata. Pero hindi rin niya sigurado kung totoo ang kanyang sinasabi. Sa klinika, sinuri ni Dr. Ramos si Elena. Matanda na ang doktor, mahigit 30 taon na sa serbisyo. Marami nang nakitang sakit at kondisyon. Pero nang makita niya ang resulta ng blood test ni Elena, napailing siya. Lumabas siya sa waiting area. Naroon si Miguel, namumula ang mga mata, nanginginig ang mga kamay. Doc, ano pong nangyari sa kanya? Tanong ni Miguel. Huminga ng malalim si Dr. Ramos. Miguel, kailan pa ganyan ang asawa mo? Kailan pa siya kumakain ng hilaw na pagkain lang? Napayuko si Miguel. Mga 3 taon na po. 3 taon? Gulat na tanong ng doktor. At hinayaan mo lang. Hindi ko po kaya, Doc. Sinubukan ko ng kausapin. Ilang bises. Pero ayaw niya pong makinig. Umiyak na ako, nagmakaawa. Pero ayaw niya talagang kumain ng ibang pagkain. Hindi ko na rin po alam ang gagawin ko. Napabuntong hininga ang doktor. Miguel, ang asawa mo ay severely malnourished. Kulang siya sa protina, sa bitamina, sa lakas. Mababa ang kanyang blood pressure. Delikado ang kanyang kalagayan. Kung hindi mo siya papakain ng maayos, maaari siyang mamatay. Napaluha si Miguel. Yumuko siya, nanlalaki ang mga mata. Doc, hindi ko po alam kung paano. Sinubukan ko na po talaga. Kailangan mo siyang kausapin uli. Kailangan mong malaman kung bakit. Walang taong basta-basta magpapahirap sa sarili ng walang dahilan. Nang magising si Elena, tahimik ang kwarto. Nandoon si Miguel, nakaupo sa tabi ng kama, hawak ang kanyang kamay. Pagmulat niya, sumalubong sa kanya ang nangingilid na mga luha ng kanyang asawa. Elena, bulong ni Miguel. Bakit mo ginagawa ito sa sarili mo? Umiling si Elena. Mahinang umiling, halos walang lakas. Mahal kita, Elena. Mahal na mahal. At mahal ka ni Sofia. Hindi ka ba nag-iisip kung ano ang mararamdaman namin kung mamatay ka? Elena, akiusap. Kumain ka na ng maayos. Pero sa halip na sumagot, umiyak na lang si Elena. Malakas na iyak, parang bumabagsak na ang lahat ng bigat na kanyang dala. Hindi ko kaya, Miguel, bulong niya sa pagitan ng mga hikbi. Hindi ko talaga kaya. Bakit? Sabihin mo sa akin. Ano ba ang dahilan? Pero umiling lang ulit si Elena. Hindi siya nagsalita. Kinabukasan, pinauwi na sila ng doktor. Pero may dala silang reseta ng vitamins at mga paalala na kumain si Elena na maayos. Pero alam ni Miguel na kahit anong sabihin ng doktor, hindi susundin ni Elena. Bumalik sila sa bahay. Mas kumalat pa ang tsismis. Lahat ay nag-alala. Kahit ang mga taong dating nang lalait, nag-alala na rin. Si Aling Nena ay lagi nang dumarating sa bahay nila. Dala ang sopas o lugaw. Umaasang kakainin ni Elena. Pero lagi niyang binalik ang pagkain, hindi pa nagagalaw. Si Aling Bebang naman ay nag-alok ng mga herbal medicines. Inakala niyang may kulam o sumpa si Elena. Pero tumangging magpagamot si Elena. Nagsimula na ring magtanong si Sofia. Papa, bakit si Mama laging mahina? Bakit hindi siya kumakain ng katulad natin?
Hindi alam ni Miguel kung paano sasagot. Paano niya ipapaliwanag ang isang bagay na hindi niya rin naiintindihan. Isang gabi, habang natutulog na si Sofia, lumapit si Miguel kay Elena sa kusina. Nakaupo ang babae sa harap ng mesa. May harap na mangkok na puno ng hilaw na repolyo at kamatis. Elena, sabi ni Miguel, umupo siya sa harap niya. Makinig ka sa akin. Hindi na ako makatiis. Kung ayaw mong sabihin sa akin ang dahilan, tatanungin ko na ang lahat ng nakakakilala sa'yo. Makikipag-usap ako sa pamilya mo. Kahit ano pang gawin ko, dapat malaman ko kung bakit ka ganito. Napatigil si Elena. Napatitig siya kay Miguel. Sa kanyang mga mata, may tako. Takot na mailantad ang kanyang sekreto. Takot na hatulan. Takot na hindi maintindihan. Pero sa halip na magsalita, tumayo lang siya at bumalik sa kwarto. Naiwang mag-isa si Miguel, umiiyak sa hapagkainan. Walang malay kung ano ang kanyang gagawin. Ang tanong ay nananatili. Bakit nga ba si Elena ay kumakain lang ng hilaw na pagkain? Ano ang tunay na dahilan? At paano nila malalaman kung ayaw niyang magsalita? Ang sagot ay malapit nang lumabas. Pero hindi pa handa ang lahat sa katotohanan. Isang linggong nakalipas matapos ang insidente. Dumating sa bahay nila Elena, ang kanyang nakatatandang kapatid na si Linda. Mula sa Maynila ito, nabalitaan ang nangyari kay Elena mula kay Miguel na desperado nang humingi ng tulong. Nang makita ni Linda ang kalagayan ng kanyang nakababatang kapatid, napaluha siya. Ang dating blooming at masayang si Elena, ngayon ay halos anino na lang ng dating sarili. Payat na payat, maputla, tila isang iglap na lang ay mawawala na. Elena, ano ba ang ginagawa mo sa sarili mo? Tanong ni Linda habang niyayakap ang kapatid. Yumakap din si Elena, at sa bisig ng kanyang ate, muling bumagsak ang mga luha. Linda. Sele, nandito na ako. Sasabihin mo ba sa akin kung ano ang problema? Elena, ako ang ate mo. Alam ko lahat tungkol sa'yo simula pa noong bata ka. Bakit hindi mo masabi kahit sa akin? Naupo silang dalawa sa sala. Si Miguel ay nasa labas kasama si Sofia. Pinasadya niya upang magkaroon ng oras ang magkapatid na pag-usapan ang lahat. Mahabang katahimikan ang bumalot sa kanila. Si Linda ay naghihintay, habang si Elena ay nakayuko. Parang may mabigat na pasang binubuha. 8. Bulong ni Elena. Hindi ko alam kung paano magsisimula. Simulan mo lang kahit saan. Nandito ako. Hindi kita hahatulan. Huminga ng malalim si Elena. Naalala mo pa ba si Mama? Napatigil si Linda. Naalala niya kung paano namatay ang kanilang ina. Kanser sa sikmura. Naghirap ng mahabang panahon bago tuluyang binawian ng buhay. 10 pa lang si Elena noon. Si Linda ay 16. Naalala ko, sagot ni Linda. Naalala mo pa ba kung ano ang sabi ng doktor? Na ang sakit ni Mama ay dahil sa mga chemical sa pagkain na kinakain niya. Yung mga processed foods, yung mga carne na puno ng preservatives, yung mga instant noodles na lagi niyang niluluto para sa amin. Tumango si Linda. Pero Elena, hindi lahat ng luto ay masama. Hindi lahat ng pagkain ay may chemical. Umiling si Elena. Pero paano ko malalaman, ate? Paano ko malalaman kung ano ang ligtas at ano ang hindi? Natatakot ako. Bawat pagkain na niluluto, naiisip ko si Mama. Naiisip ko kung paano siya naghirap. Kung paano siya nanghinang unti-unti. At ayokong mangyari sa akin yun, ate. Ayoko, kasi pag nangyari sa akin yun, sino ang mag-alaga kay Sofia? Sino ang maglalaan ng oras para sa kanya? Napaluha si Linda. Ngayon, unti-unti na niyang naunawaan. Elena, matapos mamatay si Mama, lagi kitang napapansin na takot ka sa pagkain. Pero akala ko, lilipas din yun. Akala ko, makaka-move on ka. Hindi ko alam na dadalhin mo pala hanggang sa pagtanda mo. Sinubukan ko, Sinubukan kong kumain ng normal. Pero tuwing nakikita ko ang luto na pagkain, naiisip ko ang chemical, ang langis, ang mga bagay na maaaring pumasok sa katawan ko at patayin ako. Kaya gumawa ko ng paan. Nag-research ako. Nabasa ko na ang hilaw na pagkain, ang raw food, ay mas natural, mas malinis. Walang chemical, walang process. Kaya yun na lang ang kinakain ko. Napahilamos ng mukha si Linda. Elena, alam mo bang mas pinapatay mo ang sarili mo sa ginagawa mo ngayon kaysa sa takot mo sa luto na pagkain? Alam ko, bulong ni Elena. Pero mas matakot ako sa sakit. Mas matakot ako na mamatay ako ng matagal, na makita ni Sofia na naghihirap ako. Kaya mas gusto kong mabuhay ng simple, kahit mahina, basta alam kong walang maasamang papasok sa katawan ko. Pero Elena, pag namatay ka dahil sa malnutrition, pareho lang.
Makikita ka pa rin ni Sofia na naghihira. Makikita ka pa rin niyang nangingina. At mas masakit yun, kasi alam niyang ikaw mismo ang sumira sa sarili mo. Yumuko si Elena. Wala siyang nasago. Lumapit si Linda at hinawakan ang kamay ng kapatid. Elena, ang trauma na dala mo ay totoo. Valid yun. Naiintindihan ko. Pero ang paraan mo ng pagkope, mali. Hindi ka nakakaiwas sa sakit. Dinadalhan mo lang ang sarili mo ng ibang uri ng sakit. At yun ay mas nakakasama. Umiyak si Elena ng malakas. Taong-taon na niyang ikinubli ang takot na ito. Taong-taon na niyang iniisip na tama ang kanyang ginagawa. Pero ngayon, naririnig niya ang katotohanan mula sa sarili niyang ate, at sobrang sakit. Ete, ayoko nang mawala. Ayoko pang iwan si Sofia. Alam ko. At dahil doon, dapat kang kumain ng tama. Dapat kang magpalakas. Dahil paano mo alagaan si Sofia kung wala ka ng lakas? Paano mo siya sasagutin kung may tanong siya? Kung ikaw ay nakaratay sa ospital o mas malala pa, sa sementeryo. Napatigil si Elena. Tama si Linda. Lahat ng ginagawa niya, para kay Sofia. Pero sa totoo lang, mas sinasaktan niya ang anak niya sa pamamagitan ng pagpapahina sa sarili. Kinabukasan, pumunta si Linda kay Miguel. Ikinuwento niya ang lahat. Napaluha si Miguel, hindi sa galit, kundi sa sakit. Ngayon, naunawaan na niya. Hindi dahil ayaw ni Elena na kumain. Hindi dahil may ibang dahilan, kundi dahil sa takot. Takot na bunga ng trauma noong bata pa siya. Tulungan natin siya, sabi ni Linda. Kailangan niya ng therapy. Kailangan niyang makausap ang propesyonal na makakatulong sa kanya na malampasan ang takot na ito. Tumango si Miguel. Gagawin ko ang lahat. Basta gumaling lang siya. Sa tulong ni Linda at ni Miguel, nakahanap sila ng therapist sa malapit na bayan. Si Dr. Isabel Mendoza, isang psychologist na espesyalista sa trauma at eating disorders. Umayag si Elena na pumunta, kahit takot, kahit nahihiya. Sa unang session, tahimik lang si Elena. Pero si Dr. Mendoza ay matiyaga. Hindi siya nag-judge. Hindi siya nangyalam. Nakinig lang siya. Sa ikalawang session, nagsimula ng magsalita si Elena. Ikinuwento niya ang lahat. Ang sakit ng kanyang ina. Ang takot na naramdaman niya noong bata. Ang ideya na nagtanim sa isip niya na lahat ng luto ay nakamamatay. Elena, sabi ni Dr. Mendoza, ang takot mo ay natural. Pero ang solusyon mo ay hindi sustainable. Naiintindihan mo ba yun? Tumango si Elena. Ang kailangan mo, unti-unti kang bumalik sa normal na pagkain. Hindi agad. Dahan-dahan. May safe na paraan. Pero kailangan mong magtiwala. Paano ko magtitiwala? Tanong ni Elena. Sa pamamagitan ng kaalaman. Magtuturo ako sa iyo kung paano pumili ng pagkain na ligtas. Magtuturo ako sa iyo kung paano magluto ng simple, walang chemical. Magtuturo ako sa iyo kung paano i-manage ang takot. Pero kailangan mong magtiwala sa proseso. Ilang buwan ang lumipas. Mahirap ang proseso. May mga araw na ayaw pa rin kumain si Elena ng kahit ano. May mga araw na umiyak siya. Natatakot na baka mamatay siya dahil sa kinain niya. Pero nandoon si Miguel. Nandoon si Linda. Nandoon si Sofia na laging nagsasabi, Mama, kumain ka na po. Gusto kong lumakas ka. Unti-unti, nagsimula ng kumain si Elena ng steamed vegetables. Walang langis, walang asin. Simpleng luto lang. Kinabukasan, nagtry siya ng boiled chicken. Kahit maliit lang na piraso, pero kinain niya. Nakita ni Miguel kung gaano kahirap para sa asawa niyang lunukin ang bawat kaga. Nakita niya kung paano nanginginig ang kamay nito. Pero nakita rin niya kung gaano katapang si Elena na subukan. Pagkatapos ng ilang buwan, tumaas na ang timbang ni Elena. Bumalik ang kulay sa kanyang mukha. Bumalik ang lakas sa kanyang katawan. Hindi pa siya perpekto, pero mas mabuti na kaysa dati. Isang hapon, habang naglalakad si Elena sa bayan kasama si Sofia, nagsalita ang bata. Mama, masaya ko kasi lumalaki ka na ulit. Napangiti si Elena. Talaga ba, anak? Opo. Kasi alam ko na mas matagal ka nang magiging kasama ko. Napaluha si Elena. Yumuko siya at niyakap ang anak. Anak, matagal pa akong magiging kasama mo. Pangako ko yan. Dumating ang araw na tinawag ni Aling Nena si Elena para sa merienda. At ngayong beses, umayag siya. Nakain siya ng sopas, kaunti lang, pero kinain niya. Napaluha si Aling Nena sa tuwa. Salamat, Aling Nena, sabi ni Elena. Salamat sa pag-aalala. Walang anuman, iha. Basta lagi mong tatandaan, hindi ka nag-iisa. Noong linggo, sa simbahan, hinarap ni Elena ang buong komunidad.
Humingi siya ng mikropono sa pari at nagsalita. Mahal kong mga kababayan, alam ko na marami kayong nagtaka sa akin. Alam ko na marami kayong nag-alala. At gusto ko lang sabihin na salamat. Salamat sa pag-aalala, kahit hindi niyo ako gaanong kilala. Gusto ko ring humingi ng paumanhin kung naging dahilan ako ng tsismis o alalahanin. Ang totoo, may dinadala akong takot mula pa noong bata ako. Takot na pumatay sa akin ng unti-unti. Pero sa pulong ng aking pamilya, ng therapist ko, at ng Diyos, nagsisimula na akong gumaling. Kaya salamat sa inyo, at sana, patuloy ninyong ipanalangin ang aking paggaling. Tumayo ang lahat at tumalaakpakan. Maraming napaluha. Napaluha si Aling Nena. Napaluha si Aling Bibang. Kahit si Mang Tonyo at Aling Diding, napaluha rin. Pagkatapos ng misa, lumapit ang marami kay Elena, nyakap siya, nag-alok ng suporta. Naramdaman ni Elena, sa unang pagkakataon sa mahabang panahon, na hindi siya nag-iisa. Ngayon, 5 taon na ang nakakalipas. Si Elena ay kumpleto na ang pagkain. Kumakain na siya ng iba't ibang uri ng pagkain, luto at hilaw. Natuto siyang magtiwala. Natuto siyang mamuhay na hindi kontrolado ng tako. Si Sofia ay 11 na ngayon, matalino, masaya, at puno ng buhay. Palagi niyang sinasabi sa mga kaibigan niya kung gaano siya proud sa kanyang mama. Si Miguel ay hindi na umiyak sa gabi. Masaya siya dahil nandoon pa rin ang mahal niya, buhay at lumalaban. At si Elena. Ngayon, siya ay nagtuturo uli. Pero hindi lang academic subjects. Nagtuturo siya ng mental health awareness sa komunidad. Tinutulungan niya ang mga taong may trauma, ang mga taong takot, ang mga taong nag-iisa. Ang istorya ni Elena ay hindi tungkol sa pagkain. Ito ay tungkol sa takot, sa trauma, at sa tapang na harapin ang mga ito. Ito ay tungkol sa pag-asa, sa pagmamahal ng pamilya, at sa kapangyarihan ng komunidad na magmalasaki. Ang dahilan kung bakit siya kumakain lang ng hilaw na pagkain. Hindi dahil sa kakaibang ugali. Hindi dahil sa pamahiin. Kundi dahil sa malalim na takot na bunga ng pagkawala ng mahal sa buhay. At nang malaman ng lahat ang katotohanan, walang nagtawanan. Walang nanghusga. Lahat ay napaluha. Napaluha dahil sa sakit na dinadala ni Elena. Napaluha dahil sa tapang niyang lumaban. At napaluha dahil na-realize nila na hindi natin alam ang dinadala ng bawat tao. Kaya ngayong nakikita natin ang isang taong kakaiba, huwag nating agad hatulan. Tanungin natin. Makinig tayo. Magmalasakit. Dahil sa likod ng bawat kakaibang kilos, may kwentong dapat nating marinig. At sa pagmamahal at pangunawa, makakagawa tayo ng pagbabago. Si Elena ay patunay na kahit gaano kalalim ang takot, may pag-asa. Kahit gaano kadilim ang nakaan, may liwanag. At kahit gaano kahirap ang buhay, may dahilan para lumaban. Dahil ang buhay, kahit mahirap, ay sulit na ipaglaban.